minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magalak tayo mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy natin ipagbunyi ang napakadakilang panahon na inilaan sa atin ng Panginoon upang tayong lahat ay magkaroon ng kaisahan ng pag-iisip. Mga kapatid at mga kaibigan, ating nalalaman na ang Panginoon buhat sa pasimula ay gumagawa ng mga kababalaghan na sa katotohanan mga kapatid at mga kaibigan, ang kapangyarihan ng Panginoon namamasdan din ng ating mga mata. Natutunghayan din natin ang mga bagay-bagay na ginagawa ng Panginoon. At ang mga bagay na nakalipas na ginawa ng Panginoon ng mga kababalaghan ay nakatala sa aklat ng buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang patuloy nating binubulay-bulay, patuloy nating pinag-uusapan at patuloy nating tinutupad, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang mga kababalaghang ginawa ng Panginoon na nakasulat sa aklat ng buhay, ganito po ang utos, mga kapatid at mga kaibigan. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga patuloy na ipinapayo, magsigising tayo. Alalahanin natin ang mga kababalaghang ginawa ng Panginoon. Hindi po ito nasulat para nasulat lang, mga kapatid at mga kaibigan. Ginawa ng Panginoon ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin. At ang Panginoon ay magpagbiyaya at puspos ng kahabagan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin, ng mga hymn at salmo, mga awit na ukol sa Espiritu na ipapaalala natin sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ang mga kababalaghan at ang mga kagilagilalas na gawa ng ating Panginoon. Purihin natin ng Diyos, dakilain natin, sambahin natin sa Espiritu at katotohanan at patuloy tayong magsiyawit ng pagpupuri at pagpapaalala sa kanyang lahat ng mga kagandahang loob. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipaalala, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, patuloy natin ipagpasalamat, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat
Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong patuloy nating ipaalala sa bawat isa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos at ipagpasalamat natin. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Mga galak tayong patuloy na magpasalamat, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magpasalamat sa ating dalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagagala kami Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na ibinigay mo sa amin upang tanda ng mga bagay na marapat namin sa palatandaan. Salamat Panginoon sapagkat buwan pa lang sa pasimula, inilalagay mo na sa aming puso at pag-iisip ang mga bagay-bagay upang patuloy namin alalahanin at patuloy din ipaalala sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nanganak sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sa napakadakilang panahon kung saan kami binigyan mo ng pagkakataon upang patuloy kami maggulay-gulay, mag-aral sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, alalahanin ng iyong kagandahang loob buwat pa sa panahon ng aming mga magulang at maging sa panahong darating sa hinaharap Panginoon. Nagagala kami sapagkat aming nalalaman na ang iyong kagandahang loob ay patuloy na gumagawa sa lahat ng mga taong patuloy din umaalala sa iyong kagilagilanas ng mga kababalagtang ginawa. Amen. Salamat Panginoon, narito ang iyong mga lingkod upang patuloy na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao at kalakip nito Panginoon ang aming dalangin ay ikaw din naman ang namamagitan sa puso't pag-iisip ng sino ng taong kakapagan mong maging bahagi ng iyong banal na bayan na inilang. Amen. Salamat Panginoon sa aming gawain patuloy ang aming pagtiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tuloy na Diyos at Panginoon ng mga nilubos. Mga ganap tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi na Amen. 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 Isang napaka-dakilang araw po ang aming pinararating na pagbati sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ang bayang hirang ng ating Panginoong Jesucristo na itinayo sa paniniwala. Jesus Christ is my real of our living. God is my real. Alam kong hindi alintana sa maraming mga nakakarinig ang inyong nadidinig na tanging ang pag-asa na lang natin dito sa huling panahon na tayong lahat ay iniimbitahan na ng Panginoong Jesucristo. Last days na po yung imbitasyon sa ating lahat. Makinig tayong mabuti at unawain nating mabuti
Huwag kung kailan may dumarating na kalamidad, saka tayo nagpapakita ng kapaimbamawan sa mundo. Masyado tayong naging abalang-abala sa sanlibutan. Nalilimutan natin na meron tayong tungkulin na dapat gampanan bilang tao. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nakakapanood ng YouTube? Alam ko hindi lingid yung nangyaring rally sa EDSA Shrine. Kaya tanging sana lang nakapaloob ang pag-asa ng tao. Kung mangyari man ang magkaroon ng malawakang digmaan, ano po? Sana lang nakapaloob. Hindi naman mangyayari ngayon yung digmaan na puro kanyunan at bala. Puro missile ngayon ang labanan. Hindi na tayo makapagtatago sa bahay-bahay natin. Hangin lang ang papasok sa bahay natin, mapopoisyonis na tayo. Sana lang nakapaloob ang pag-asa nating lahat. Di ba sa pananampalataya na lang nakapaloob? Huwag tayong papayag na maalipit tayo ng kaabalahanan ng mga bagay na hinahanap natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. So, iniimbitahan tayo ng Panginoong Jesucristo sa huling panahon Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Magsipag-aral kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat magaang at maginhawang pasanin ang pamatok ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pamatok is katwiran ng Panginoong Diyos Amen po ba? Amen. Magsipag-aral kayo sa akin, magpahinga ang inyong mga kaluluwa sa akin. Mangilim tayo. Hindi na natin siyaking itong darating na huling panahon. Kaya tayo iniimbitahan mapanganibang huling panahon. Nakikita niyo ba yung nangyayari sa maraming mga bansa? Yung mga bloody moon. Yung mga bloody moon. Yung mga earthquake sa iba't ibang panig ng mga bansa. Yung mga kalamidad, yung mga typhoons, yung poverty, yung kahirapan, yung pag-aaway ng mga bansa sa bansa. Kaya mapalad ng bansang Pilipinas na mayroong tunay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan na mga saksi sa pagkabuhay ng maguli. Dito po, luluwalhati sa bansang Pilipinas sa pulo ng mga dagat ang ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na mga nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. At ang lahat ng luluwalhati sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagkabuhay ng maguli, itinayo niyang kaharian at pinaghanda ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Bundok ng Sayon. Bunga sa pagkapanganay yung lahat ng mga iglesia na magpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Tanging, dito na lang tayo sa pananampalataya, pinagkalooban ng pag-asa. Manood po tayo ng YouTube sa mga gadget natin. Amen po ba? Napakapanganib na nung nangyayari Napakapanganib na. Huwag na natin hintayin pa na kung kailan darating yung kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng takot, nagkukunwa-kunwarian tayo. Hello! Talagang masakit tanggapin ang katotohanan. Dahil tayo nakalimot. Amen po ba? Amen. May nangyaring ginawa ang Panginoon Diyos pinatunayan sa ating lahat sinasadya nating limutin. Pag naman may dumarating sa ating kalamidad taga-apuran naman tayo ng pagpapakitang tao. Hello? Amen po ba? Amen. Ano ang nangyayaring labanan ngayon sa buong mundo? Ano ang gusto ng giant country? I-destroy ang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Hindi na siguro kailangan sa inyo, pati yung supply ng kuryente natin Inangkin na ng China. Buti na lang meron talagang
Merong inilagay na presidente na nagmamalasakit at nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Kaya, makinig po tayong lahat at kung tayo man ay magkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, bilang tao, bahagi ng tungkulin natin ito. Panalangin natin yung minamahal nating bansa. Sa pananalangin na lang tayo, binigyan ng pag-asa na bibigyan tayo ng victory ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nating lahat. Idulog natin yung presidente na pawang itinalaga ng Panginoon Diyos na mga siwa sa ating minamahal na bansa. Napakabigat po ng kanyang responsibilidad sa sambayan ng Pilipino. Napakarami pang oposisyon. Amen po ba? Amen. At itong mga oposisyon na nagbabagsak sa leader ng bansang Pilipinas sa kagustuhang pamunuan ng ating bansang Pilipinas pinagkanulo naman yung ating minamahal na bansa. Naunawaan po ba natin? Amen. Na Jesus Christ is the greatest model of our faith. Jesus Christ is the greatest inspiration of our faith. Naunawaan po ba natin yung God is my real? God is my real. Ito yung reality ko. Ito yung reals ko. Wala naman tayo po pwedeng pagtaguan na ngayon. Hindi naman na natin po pwedeng gawin kasangkapan niya, pinagsikapan natin, yung mga sasakyan natin, yung mga properties natin. Wala nang value yan. Pagka nagkaroon ng digmaan ng mga bansa sa bansa, malulusaw na lang tayo. Mga tao tayong nakatayo na naaagnas na tayo. Sana lang tayo binibigyan ng pag-asa ngayon. Di ba sa pananampalataya? Kaya tinatanyag ko itong kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako. Amen po ba? Amen. Dahil dito na lang tayo pinagkakalooban ng katiyakan ng kaligtasan ng tagumpay nating lahat. Kaya iniimbitahan na tayo ngayon. Huling panahon na po. Napakapanganib na nangyayari. Kaya kung may mga gadget tayo, manood tayo ng YouTube para makita natin, mamasdan natin kung ano nangyayari sa 7 kontinente sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Talagang nag-iiringan na ang mga bansa ngayon. Hanggat meron pa tayong pagkakataon at malakas pa tayo, gampanan natin, tungkulin natin para magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon Diyos. Paniwalaan natin yung buktong na anak na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, inilibing sa 3 araw, nahayag na ang tunay na Diyos na sinasamba natin ni Espiritu, kaya tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang bayan niya na bunga sa pagkapanganay, ipinaganda tayo ng presidente sa langit. Rehistrado sa langit ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Hindi literal na bundok ito. Tayo mga iglesia na sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli, ang tinawag na iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit ang pagdiriwang natin. Tayo yung mga inimbitahan ng tagapagligtas natin na ginaganap natin yung pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda dito sa bansa ng Pilipinas na niluluwalhati natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung tungkulin natin bilang tao para maligtas tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo ang nag-iimbita sa atin, hindi naman akong tao na nadidinig yung nagsasalita. Tao rin akong itinayo sa harapan nyo, ibinukay labi ko para ihayag ko, itanyag ko ang karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin para maligtas tayong lahat, para maging bahagi tayo ng iisang kaharian na pinaghaharian ng katuwiran ng tanda ng patotoo na ipinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. At isama natin sa panalangin yung ating minamahal na bansa kung tayo may mga relasyon na. Maliwanag ba doon sa mga tao na nakakarinig na yung relasyon natin ginawa ng Panginoon Diyos at pinakilala sa atin yung paniniwalaan natin na sa pamamagitan ng Jesucristo nagdusa sa krus hanggang kamatayan, inilibing sa 3 araw, binuhay na maguli. Maliwanag po ba? Amen. Maliwanag po ba yung
biyaya ng pananampalataya na may relasyon tayo sa Panginoong Jesucristo. Nakatulad nyo rin akong tao pinaninindigan ko, ipinapahayag ko sa social media na namatay para tubusin tayo makasalanan dito sa mundo para magkaroon tayo ng relasyon at magkaroon tayo ng pag-asa. At magbantay tayo at maghintay sa muli niyang pagparito na tayo ay pinagkalooban ng gantimpala ng buhay na walang hanggan na sariling mana ang bundok ng Sayon. Mga bagong nilalang ang kanatlahi sa pagbabagong lahi ng espiritual ng tagapagligtas. Ano pa? Amen po ba? Amen. Wala namang tayong ibang pupuntahang kongregasyon, kundi ang bundok ng Sayon ang delegasyon ng Panginoong Jesucristo na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Day and night gumagawa ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ng kamapanagan. Talagang tayo pinagkalooban ng habag ng Panginoon Diyos ang minamahal nating bansa Napakagulo ng gobyerno natin, kaya kailangan ng presidente ng ating minamahal na bansa, ng mga intercessor Panalangin natin yung ating presidente, andun yung pagpapasakop natin sa leadership ng gobyerno ng estado ng minamahal nating bansa bilang mga tao na yung spirit of sympathy natin nasa leadership ng estado ng gobyerno ng Pilipinas. Nag-aagawan sa posisyon, nag-aagawan sa karangalan, sa pamumuno na lumilitaw naman ngayon kung paano ang Panginoong Jesucristo napakaraming oposisyon, napakaraming lihim at maraming namusong sa Panginoong Jesucristo, maging sa politician man sa pamumuno ng minamahal nating bansa napakaraming mga oposisyon na gustong mamahala ng ating bansa. Pinagkakanulo naman yung bansa natin. Naunawaan po ba natin na meron tayong tunay na Diyos na nahabag sa ating bawat isa? Merong nag-isip at may nanumpa sa minamahal nating bansa. May hula ang bansang Pilipinas na hindi po pwedeng gibain ito ng mga destroyer ng mga higanting bansa. Amen po ba? Amen. Dito inisip, dito pinanumpa, dito inisip na pagtitibayin at pangyayarihin ng Panginoon Diyos yung inisip niya sa minamahal nating bansa, pagtitibayin niya yung panungala na tutuparin ng mga tao na Iglesia ng Panginoon Jesucristo na bunga sa pagpapanganay na pinaganda na ng tahanan sa langit, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Kaya yung reels ko, yung stand ko sa mga nakakapanood at nakakarinig, naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo ko. Nagtatanyag ako ng kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos. Lumitaw na po ang napakaraming mamumusong at mga antikristo. Nakita niyo yung nangyari dun sa United States, sa California, yung wildfire. Pagkayari ng wildfire ano naman ang nangyari? Iba't ibang kalamidad ang dumadating Ngayon, binibigyan na tayo ng halimbawa para magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Panginoon Diyos para ipabuhay na natin yung ginawang kababalanggan na namatay sa krus at binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Wala pong Diyos na namamatay, kaya po namatay ang Panginoong Jesucristo para mahayag ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula. Ngayon, nilalang tayo kawamis ng tagapagligtas natin, kaya ang bundok ng Sayon, kalarawan ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Gusto niyo bang marinig na nilalang ang bawat iglesia na katulad ng Panginoong Jesucristo? Ephesians chapter 2, verse 10. Pakibasa po. Ayon sa gawa ng Panginoong Jesucristo, tayo nilalang. Narito po. Sapagkat tayo'y ganyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Upang siya nating ipamuhay. Amen po ba? Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sinasampalatayanan natin na nilalang tayo ayon sa gawa ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli. Hindi sa kaisipan natin tayo bumabase. Ano po?
Amen po ba? Amen. Kaya itong banal na bundok ng Zion, bunga sa pagkapanganay. Galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat ng sasaksi sa Panginoong Jesucristo, may mga tatak na ng Espiritu sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ako talagang nahahamag ako dito sa mga tao sa huling panahon dahil abalang-abala sa mga walang kabuluhan na pagsisikap ng mga bagay na makamundo. Amen po ba? Amen. Amen. Napakarami rin naman ng mga nangangaral. Hindi ko madama doon sa mga nangangaral yung malasakit doon sa mga nakikinig. Ang hinahanap ng nangangaral puro pakinabang po Ngayon, paano ba natin akayin yung mga nakikinig para sa kaligtasan at pag-asa nating lahat? Isa lang naman ang paniniwalaan natin para magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan lahat. Ang Panginoong Jesucristo na namatay on the cross, binuhay sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Diyan tayo binibigyan ng pagkakaisa ng pag-iisip na ma-united tayong lahat. Ma-unite tayong lahat. Magkaroon tayo ng pagkakaisa ng paniniwala sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Diyan tayo itinakda na magbanal. Magtiis tayo at maghintay tayo sa lahat ng katuparang magaganap sa huling panahon dahil napakasama po ng magaganap sa huling panahon, sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Kagaya nitong nangyayari na sa mga bansa na nangyayari, yung mga kalamidad, yung mga pangitain pinakikita sa maraming mga bansa, yung mga malalakas na lindol, malalakas na kalamidad ng bagyo. Bakit po ba dumarating ngayon yung malalakas na yan? Pinararamdam na ng Panginoong Jesucristo yung muli niyang pagparito na napupuot na siya sa tao Naunawaan po ba natin kung bakit nagagalit na siya sa tao? Pinagpapalit natin siya sa mga bagay na walang halaga. Amen po ba? Pinahalagahan natin yung gusto natin sa sarili natin. May ginawa siyang kababalagan, hindi natin siya inaalala. Walang hanggan yung pag-ibig na inalay niya sa atin. Walang hanggan yung kabutihang loob niya na inalay sa atin. Pilit-pilit natin limutin yung ginawa niyang kagandahang loob na aalalahanan natin araw at gabi na huwag natin iwawalay sa alaala at isip natin at labi natin yung alaala na inihain sa atin yung kanyang buhay na namatay siya sa krus at inilibing. Binuhay siya maguli sa ikatlong araw hanggang sa muli niyang pagparito. Naunawaan po ba natin yung mga hindi na nakabilang doon sa 144,000 nilimot nila yung ginawang kabutihan ng Panginoon Diyos nung alisin sila sa pagkakaalipin ng Ehipto. Nilimot nila yon yung nangyari sa disyerto. Gumawa ng haliging apoy pagka madilim, pagka mainit, nililiman sila ng ulap. Kapag sila nagugutom nagpapaulan ng pagkain, nagpapaulan ng mga pugo, pagka nauuhaw gumagawa ng tubig para makainom sila. At nung kahuli-hulihan, muli silang aalipinin uli ng Ehipto, hinati yung dagat na pula. Lahat nung lumimot po, nung nangyaring kababalaghan, nung alisin sila sa Ehipto ng Panginoon Diyos, hindi na nakasama sa 144,000. Ngayon, yung ginawang kababalaghan, nung isilang sa Bethlehem, ang tagapagligtas sa samsaba ng hayop, di ho ba nung edad 30 nangaral? Nung siya nangangaral dumating yung panahon na itinakda sa kanya, nagaganapin niya na yung pinagsasaligang paniniwalaan natin at aalalahanan na natin na huwag na natin iwawalay sa alaala at pananampalataya natin ang paniniwala na ginawa tayo ng kababalaghan na panukala na pagtitibayin natin, aalalahanin natin araw at gabi. Diyan na tayo binigyan ng kaligtasan at kapatawaran lahat. Amen po ba? Amen.
Kaya ang bundok ng Zion, may patotoong ipinapangaral sa social media, may relasyon ang bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung mga nangangaral na hinahanap kasikatan, pakinabang. Pinipilit pusungin yung nangyaring patotoo. At saan ba ipapangaral itong patotoo na nangyari? Saan ba ipapangaral ang nilalaman ng kasulatan? Saan ipapangaral ang nilalaman ng banal na kasulatan para marinig ng mga pinagkakalooban ng kaligtasan, pinagkakalooban ng kapatawaran, pinagkakalooban ng katiyakan na ang sumampalataya hindi mapapaya sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Sa banal na bundok ng Zion po ipapangaral at ang mangangaral Pilipino, hindi ibang lahi. Dahil dito naganap ang hula sa bansang Pilipinas, sa archipelago ng Pilipinas naganap na luluwalhatiin ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang nag-anyo ng langit at lupa at lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Walang ibang tao, kundi ang lagwahe ng mga ngaral ng nilalaman ng banal na kasulatan, manggagaling mismo sa banal na bundok ng Zion na ang pagtatanyag ng kalwalhatian at karangalan at kabutihan at kagandang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Bunga tayo sa pagkapanganay. Ngayon, idinadalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas dahil nagkakaroon ng trial ang bansang Pilipinas. Talagang may darating na karangalan ng bansang Pilipinas na di malirik. Dahil dito ipinanumpa na pagyayarihin ng Panginoon Diyos, yung kanyang inisip at pagtitibayin niya doon sa mga nakakarinig, yung pinagsasaligan na paniniwalaan natin na magbabalik na tayo ng karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian ng mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Huwag kung kailan yung may dumadating na kalamitan, tsaka tayo nagiging pakitang tao. Sa puso at sa isip, yung release natin, ginaganap po natin. Naunawaan po ba natin? Sa isip, sa salita at sa gawa, yung reality natin, nakikita sa atin yung pananampalataya natin, nadidinig sa labi natin. Yung may relasyon, nadidinig sa labi natin yung may relasyon na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na magmuli. Tingnan niyo yung mga walang relasyon. At lahat ng may relasyon na magpapatotoo, tinawag na Iglesia ng Bundok ng Zion. Hindi po magkaiba yung pangalan nung pamumuno ni Haring David, ni Haring Solomon na Bundok ng Zion. Hindi po. Kapupunan na po itong mga iglesia sa huling panahon. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Kaya napakapangalim nung nangyayari Kaya kailangan nung ating leadership ng bansang Pilipinas ang panalangin ng mga iglesia na tunay na inorganize ng Panginoong Jesucristo na merong tanda ng patotoo ang pagdiriwang natin na bunga tayo sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Napaka-perfect po nitong ibinigay sa ating pinagtitibay sa puso't isip yung panukala na naririnig natin At wala nang makapagtatayo pa ng pinagsasaligan, kundi buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupay, naroon na yung pinagsasaligang, inisip at pinagtibay sa puso't isip nating lahat na naririnig natin. Amen po ba? Amen. Talagang isa na lang ang magiging pag-asa nating lahat, pananampalataya. Nakita nyo ang bansang Pilipinas, napapaligiran ng mga alien countries. Amen po ba? Amen. Dahil ang giant countries na China, bagsak ang ekonomiya ng China, pinipilit ang tingin ng property ng Philippines. Kaya napaka-danger na itong huling panahon. Kaya yung mga layaw ng layaw sa sanlibutan, ang hinahanap, ang ginawahan, puro kalayawan, hindi na pag-uunawa yung dumarating na panganib sa ating minamahal na bansa at hindi rin na pag-uunawa yung nangyayaring huling panahon na inihahanda na yung tunay na kaharian ng Panginoong Jesucristo na babalikan.
Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya tayo ay pinaggawa ng panukala para ganapin natin mga iglesia. Hindi tayo pinagtatayo ng building, kundi sa puso't isip natin mananahan, lalabas sa labi natin, na hindi humihiwalay sa puso't isip at labi natin yung patotoo na may relasyon tayong lahat. Tingnan nyo yung mga walang relasyon. Magaganda magsalita, ang hinahanap, puro pakinabang eh. Amen po ba? Masakit ito doon sa mga pastor eh. Kung totoo tayong pastor, bibigyan natin ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Siya din ang nagpakilala na itong patotoo na paniniwalaan natin eh. Siya rin ang nagpatotoo nito eh. Amen po ba? Amen. Kaya wag nating pabayaan na mahuli lahat sa buhay natin na hindi natin ito gagampanan bilang tao. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao para parangalan ng Panginoon Diyos eh. Nahabag siya sa ating lahat, naawa siya sa ating lahat. Naunawaan po ba natin? Alisin na natin yung mga espiritu ng kapaimbabawal sa buhay natin. Mamuhay tayo ng totoong may relasyon sa Panginoong Kristo. Naunawaan po ba natin yung ipinapangaral ko? Ginawa ng Panginoon Diyos yung ipinapangaral ko tapos hindi natin ito paniniwalaan. Pag may dumadating na kalamidad, pagpapakitang tao natin na tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos. Nakita niyo nangyayari sa California. Yung mga Amerikano nasa kalsada, abutang, Jesus Lord! Doon ba, ganun po ba iginayak ng Panginoon Kristo yung selebrasyon ng mga tinakdang tagapagmana ng pangako? Hindi ba sa kapayapaan at kapanatagan tayo binigyan ng pagsiselebrasyon? Na tayo naman ang bunga sa bunga tayo sa pagkapanganay ng tagapagligtas natin na tayo ang pinagtutubo sa ilalim ng makasalanang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Sa matinding takot ng mga tao nang napastakan nila ang Panginoon Diyos sa kanilang mga kalagayan bilang mga nanagana sa buhay, sa karsada na lang sila nagpapakita nagpapakita doon sa mga nakakapanood sa kanila na sila din maka-Diyos na rin eh. Pero nung masagana kanilang pamumuhay at nung hindi dumadating yung galit ng Panginoon Diyos wala silang ginawa kundi maglunoy sa kalayawan ng mundo. Amen po ba? Amen. O ngayon, eto, nadidinig natin yung tunay na pagsamba sa Panginoon Diyos Sabi ng Panginoon Kristo, ang naniniwala sa akin ay naniniwala sa nagsugo sa akin. Ang dumidinig sa akin, dumidinig sa nagsugo sa akin. Ngayon, kung hindi natin didinggin ito, hindi natin dinidinggin ng Panginoon Diyos, hindi natin siya dinidinig. Pero tayo papayag na mahuli ang lahat. Amen po ba? Huwag nating tutularan yung nangyari doon sa Amerika na kinain ng apo yung kanilang community. Millions of dollars yung mga properties nila doon, yung mga mamahalin nilang cars, yung mga mamahalin nilang mga bahay. Nawala na ng kabuluhan. Hello? Naririnig niyo po ako. Kaya imulat na natin yung ating pag-iisip at ating pandinig ngayon dahil talagang nakaamba ang panganib sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Nakaamba ang panganib sa buong mundo. Konting pagkakamali lang ng bawat namumuno. Nako, kakilakilabot na po ang mangyayari. Hindi po ako nagpapahayag ng nakatatakot. Inihahanda na tayong lahat, kaya iniimbitahan na tayo ng Panginoon Kristo sa huling hapunan. Iniimbitahan na tayo sa kasalang magaganap Mamahinga na tayo, bulay-bulayan na natin ito, pagsisihan na natin yung mga walang kabuluhan pamumuhay natin sa sanlibutan. Tuparin na natin ito, ganapin na natin ito. Bigyan na natin siya ng papuri, bigyan na natin siya ng kadakilaan at karangalan. Huwag na tayo maglakas-lakasan pa ng loob ngayon. Maiksi na lang ang nalalabing oras at panahon.
Huwag kung kailan huli na ang lahat, saka tayo nagpapakitang tao na tayo ay naglilingkod sa Panginoon Diyos eh. Masakit tanggapin ang katotohanan, masakit magpalaya ang katotohanan. Bakit tayo nasasaktan? Dahil yun ang totoo na ginagawa natin. Ipinagtatanim natin sa paninimugo ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo po na in Ephesians chapter 2, tayo ang nilalang ng Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang mga gawa at hindi sa pag-iisip at gawa natin. Amen. Kaya kahit sino nakakarinig, wala tayong maipagmamalaki. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang may lalang at may gawa sa bundok ng Zion, na bunga sa pagkapanganay na rehistrado sa langit, ang pagdiriwang natin sa sanlibutan. At nagiging tanda tayo sa sanlibutan na nakikita tayo sa sanlibutan na nagdiriwang tayo na inaalala natin yung kamatayan at yung pagkabuhay ng maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Na ang nilalaman ng banal na kasulatan na narinig niyo na itinatanyag ko ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, lahat ng sasaksihan tinawag na Iglesia ng Bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay na ipinagandaanan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Ang dami kong napapanood eh. May mga babae nag-evangelize eh. Nadinig ng isang lalaki, binangag ng bag sa ulo, yung babae. Meron nakasakay sa bus, napanood ko, nangangaral ng Gospel of Christ. Yung lalaking nakaupo, may tumatawag sa kanyang kaibigan niya, na irita, sinampal yung nangangaral. Ito, napakapayapa na ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa kalagayan ng bundok ng Zion. Wala tayong magiging excuses dito na hindi natin nadinig ito eh. Wala tayong magiging excuses na hindi natin napakinggan itong tinig ng tagapagligtas na nagpapatotoo yung nangangaral na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Dito na lang nakasalalay ang kaligtasan at pag-asa at tagumpay natin lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong pauhuli. Habang malakas pa tayo, gampanan natin yung tungkulin natin bilang tunay na iglesia at ang tunay na iglesia nagpapatotoo. Hindi tayo fake na church. Kaya tayo, genuine church, ginaganap natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na patotoo. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan mayroong testimony, pinaniniwalaan. Sino ang nagpakilala? Ang Panginoon Diyos ang nagpakilala sa atin yan eh. Siya nagpahayag sa atin yan. Babasahin ko, pakinggan niyo po ito. Sinabi kay Propeta Isaias ito eh. Makinig po tayo mabuti. Unawain natin mabuti ito. Ako ay nagpahayag at ako ay nagligtas at ako ay nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Nadinig po natin ito sinabi kay Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon Diyos ito eh. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Nagpakilala siya sa atin eh. Sa pangalan ng Jesucristo, nahayag na ang Diyos natin sinasambay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ito ang liwanag. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang may lalang sa bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay eh. Tayo ang sanga. Ang Panginoong Jesucristo ang head of branches. Zion is the branches of our Lord Jesus Christ in the resurrection registered in heaven. Kaya nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ito, kaya wala tayo magiging dahilan dito dun sa mga nakakarinig. Ito, ang liwanag ng sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. At nagaganap ito ngayon. Nangyayari ito ngayon. Nadidinig nyo ba? Nangyayari ito ngayon, no? Ito, lumalabas sa labi ko yung
may relasyon ako sa tagapagligtas natin. Inahayag yung nangyari na natala sa banal na kasulatan. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. At ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi. Sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon Diyos. Doon sa mga nakakarinig na iniimbitahan tayo ng tagapagligtas natin ngayon. Makipag-aralan tayo, makipagsanggulian po tayo. Amen po ba? Amen. Dinggin natin na may paggalang ito. Dinggin natin na may respeto ito. Dinggin natin na may takot at panginginig sa kanyang salita ito. Huwag kung kailan huli na, saka tayo nagpapakita ng kapaigbabawan. Ano po? Hello? Naririnig niyo po ako? Amen. Napakaraming mga pastor-pastoran ngayon na ginagawang negosyo to. Ay naku po, matakot tayo, tahabulin tayo ng ating mga gawa. Nakita niyo ba yung nakulong ngayon? Pinakulong ng gobyerno dahil sa paggawa ng pagsalansang sa katotohanan. Naunawaan po natin. Ang dami pa magsasambulan na mga nagpakilalang matataas pa posisyon sa tagapagligtas. Hindi naman sila nakaranas ng pagdurusa sa krus. Mataas pa posisyon sa tagapagligtas. Inilihim pa'y patotoo. Imbis na parangalan ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli at luwalatiin ng Panginoon Diyos, inilihim itong patotoo na ipinakilala ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Dito tayo dilikha ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo tayo. Tayo ang pinagtutupo sa gitna ng mga mandarayang makakaral. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin itong binasa ko. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. Ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi. Naunawaan po natin, tayo saksi ng Panginoon Diyos doon sa ginawa niya na pinakilala niya yung paniniwalaan natin. Inisip niya at ipinanumpa niya na pagtitibayin sa atin yung panukala ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Nakaukit sa puso natin, bawat isa, nakasulat din sa isip natin. Hindi hiniwalay sa labi natin yung paghahayag ng kaligtasan ng Panginoon sa ating bawat isa. Amen po ba? Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon Diyos. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya nalulugod ng Panginoon Diyos sa kanyang kawan, namumungting kawan. Nalulugod ng inyong Ama na sa inyo ibigay ang kanyang katwiran na inaalala natin yung katwiran ng Panginoon Diyos mula sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sino po ang nagsabing saksi tayo? Sabi ng Panginoon Diyos, ito ang linaw kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon Diyos. At ako ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Maliwanag po ba? Amen. Nakilala niyo yung ipinaghihiyawan mo sa social media through technology na naninindigan ako sa tanda ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung pinakapag-asa na may relasyon tayong lahat. Na ipanalangin natin yung leader ng minamahal natin bansa. Huwag natin pakinggan yung mga oposisyon. Dahil ang sisettle ng kaguluhan sa minamahal nating bansa, inisip, itinanumpa na pagtitibayin ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo sapagkat itinayo ko ang aking bundok ng Sayon na kanlungan ng mga nalulumbay, kanlungan ng napipigati at nagdadalamhati. Amen po ba? Amen. Ang iniiwanan sa atin ng mga tatalima na magpapatotoo, kapanatagan, kapayapaan, hindi pagkatakot. Amen po ba? Alam niyo ba yung natatakot? Ayaw to pa rin ito Amen. Ayaw to pa rin. O ngayon, alarming ang sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas. Alarming ang mga ex-military all over the nation in the Republic of the Philippines. Bakit po?
Nanonood ba tayo ng nangyayari sa bansa natin? Baka sabihin nyo, fake news ito. Manood tayo sa YouTube, andun yung mga reference. Para kung tayo mapagkathang isip, ano po? Alam niyo yung mga napapahamak sa kakulangan ng pagkaunawa sa mga mapagkathang isip. Pero gusto namang makinabang, gusto maligtas, pero mapagkathang isip. Mga tamad sa gawain ng pagbabanal. Amen. Amen po ba? Amen. Masakit tanggapin ito. Pero yun ang liris ko Yun ang paninindigan ko bilang saksi ko sa pagkabuhay na magmuli. Sabi ng Panginoon Diyos kayo ang saksi ko. Ako ang Diyos, sabi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Kaya yung mga pastor, kaya tayo tinawag na pastor para parangalan ng Panginoon Diyos. Meron siyang ipinakilalang ginawang kamamalaghan. Amen po ba? Amen. Dito magaganap sa Pilipinas ang pangangaral ng tunay na nangangaral sa Pilipinas, sa archipelago na nahahati ng 7,000 pulo ng mga dagat. Dito magaganap yung hula na ang pangalan ng kaharian itinayo dito, Iglesia ng Bundok ng Sayon ang ipinaganda ng tahanan sa langit, tabunga sa pagkapanganay yung lahat ng tutupad ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ano kabuluhan ng iniipon nating kayamanan? Ipinakikita ng Panginoong Diyos yung nangyari doon sa society bansa sa Amerika, yung millions of dollars na mga property, mga housing doon. Nakita pa natin yun? Ano ang kabuluhan? Lupay-pay yung mga nagsikap na milyon-milyon ang gaganda ng bahay. O ano rin ang kabuluhan ng mga relihiyon na pagandahan ng mga building. Ang tunay na kaharian ng Panginoon Jesucristo, yung marunong rumispeto at sumunod at magpasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya maraming magsasambulat na mga relihiyon ngayon Naunawaan po ba natin yung referensya? Naunawaan po ba natin yung referensya? Yung delisibo. Ito, nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon Diyos ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Walang ibang Diyos, liban sa akin. Nakilala niyo po ang tunay na Diyos na sinasamba natin. Kaya tayo mga nagpapatotoo, saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Nahayag sa atin ng larawan ng tunay na Diyos natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Na ang pagsamba natin Espiritu at katotohanan, ang Diyos natin Espiritu, tunay na, iisang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Kaya napakaraming nagtatalo doon sa ako at ang may iisa. Tama naman yung nabasa natin, na iisa lang ang Diyos, buhat sa pasimula, na Espiritu ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Ano sabi ng tagapagligtas sa Revelation? Ako ang kahapon, ako ang ngayon, ako ang una, ako ang huli. Amen! Amen po ba? Espiritu ang tunay na Diyos natin, na iisang Diyos na tunay, na sinasamba natin bilang mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ang sabi dito, ako'y nagpakilala sa inyo, ako'y nagligtas sa inyo, ako'y nagpahayag sa inyo. Amen po ba? Amen. Mahirap pa bang maunawaan yung sinasabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Yung makakaunawa nito, tunay na mga kinahabagan at kinaawaan na kinugkupat inampun ng Panginoon Jesucristo na may mga tatak ng Espiritu na buhat sa pasimuli kasama na ng tagapagligtas yung nagpapatotoo sa huling panahon, last days. Amen po ba? Amen. Well, tignan niyo yung mga kultong relihiyon. Pilit na inililihim itong pagtatanyag ng kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Kaya nga may middle may mediator para maluwalhati ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang kahapon, ako rin ang ngayon. Ako'y ako nga. Amen. Amen po ba? Amen. God is my real. Nakilala niyo yung hamak at mangmang na watchman servant, na dukhang servant.
hindi naman magaganap ito doon sa mga tapusang nag-aral, sa mga nagpakadalubhasa ng pagka-Master of Divinity. Who is the Master of Divinity? Jesus Christ is the Master of Divinity. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest content and concept of our living and faith. Amen po ba? Amen. Kaya nga siya ang author ng Holy Bible eh. Siya lang ang may kapangyarihang magtayo ng sarili niyang bayan, na sarili niyang pag-aari na pinaghanda niya ng tahanan sa langit. Makikilala niyo, nagpapatotoo, magiging pinakatanda dito sa sanlibutan. Nagpapatotoo sa pagkabuhay ng magmuli. Amen po ba? Amen. Nilalang ayon sa wangis ng Panginoong Hesukristo na bunga sa pagkapanganay. Kung ano larawan ng panganay sa muli niyang pagparito, gayon lang magiging larawan ng mga bunga. Magiging espiritu rin tayo katulad ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya hindi sa ating sarili tayo, hindi sa ating sariling pag-iisip tayo magkakathat, haka-haka. Kundi sa pag-iisip ng tagapagligtas tayo magpapasakop, nilalang niya tayo ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? Diyan tayo binigyan ng pagkakaisa na united tayo. Binigyan tayo ng uniformado tayong lahat. One spirit tayong katulad tayo ng panganay na kumupkop at nahabag sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin presensya na may pag-asa tayo na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito? Kaya sa babalik eh. Babalikan niya yung mga pinagpahayagan niya at iniligtas niya eh. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Amen. Makaya sa langit, ipinaganda tayo ng tahanan sa langit. Bababa siya rito, kukunin niya yung sariling kanya. Sasama tayo sa langit. Kaya lahat ng mga nagsisisi at nagtitiis sa kahirapan at nakikibagat, nakikipaglaban sa mga bulaang mga ngaral at mandarayang mga ngaral, ang kahalili natin walang hanggang karangalan pa. Pinagayak tayo ng property sa langit, pinagayak tayo ng dwelling city sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayon, tumataas sa puso't isip natin ang tagapagligtas natin. Ginawang version yung puso't isip natin eh. Hayag sa labi natin yung patotoo eh. Amen po ba? Amen. Ay, ba't yung mga sikat na icon na religion eh, hindi nila maituro yung organisasyon nila na sila babalikan. Eh, paano? Dito pala sa sanlibutan, nakinabang na sila doon sa haka-haka nilang kaisipan. Amen po ba? Amen. Hahambulin tayo ng mga gawa natin. Ano po? Ako yung nagbabantay, tinitignan ko yung mga nagsilitawang mga icon na mga ngaral eh. Kaya bansang Pilipinas eh, nakikita ko na yung vision, ano po? Mag-research tayo sa YouTube, ano po? Alamin natin yung development ng progresyo ng minamahal nating bansang Pilipinas. Napakarami ng humanitarian project na natatayo sa bansang Pilipinas. Yan yung pangako ng ating Ferdinand Edralin Marcos, yung humanitarian project para sa Pilipino yan. Nakita niyo yung langis natin ngayon. Ang kahalili niyan, nakaupo tayo sa ginto, $1 trillion ang kahalili ng deuterium na pinabuksan ni Presidente Marcos sa Agusan del Sur. Kaya itong China, minimithi yung West Philippine Sea. Minimithi nilang makuha yan dahil bagsak ang ekonomiya ng China. Binubuli ang bansang Pilipinas. Eh dito nakatingin ang Panginoon Diyos. Mapalad ang bansang Pilipinas na may tunay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. O ano nangyayari sa bansang China? Nagkakaupo sa mga Chinese. Nagkakalipur sa China. Dumarating yung tubig na nagtatalway ng karagatan, umaahon sa lupa ng China. Ang mga artificial bases ng China nagkakawasak-wasak. Hindi po pwedeng
bulihin ang bansang Pilipinas. Merong nag-isip sa bansang Pilipinas, may sumumpa sa bansang Pilipinas na dito magaganap na luluwalhatian ng Panginoon Diyos ng Israel, ng Panginoon Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya mapalad yung mga nakakarinig na gaganap ditong naririnig natin na wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Kaya sabi ko kanina, huwag tayong pauhuli na kung kailan mahina na tayo, tsaka tayo nagpapakitang tao sa kapwa-tao natin ng kapaimbamawan. Hanggat malakas tayo, maglingkod tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Yung reality ng pag-ahayag ko, ito yung reality ng pagre-reveal ko ng katotohanan. Amen po ba? Hindi ako yung pastor na nauuto para dumami lang yung viewers. Ano po? Hindi ako tinawag na pastor para mag-alaga ng iwihing tupe. Tinawag ako para imbitahan yung mga tupang nakakarinig. Yung mga iglesia may pandinig, tinawag ako para paratingan ang pag-asa ng tunay na kaligtasan nating lahat. At walang bayad dito. Amen po ba? Amen. Tinawag ako para gampanan ko yung tungkulin ko at marinig natin ito bilang tao. Maging bunga tayo sa pagkapanganay. Iniimbitahan po tayong lahat. Manghili na tayo at mamahinga na tayo sa paggawa ng mga walang kabuluhang pananiwala dito sa sanlibutan. Ilagak na natin yung puso at pag-iisip natin sa hula ng mga banal na propeta na magpatotoo na tayo sa pagkabuhay na maguli. Magbantay na tayo at maghintay nang magaganap sa muling pagparito ng ating tagapagligtas upang kung siya'y darating na, hindi tayo makasumpong ng takot, kundi kahalinin nung mararamdaman natin may inspired tayo, magagalak tayo bawat isa. Jesus Christ is the greatest model of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest inspiration of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Magpakababa tayo at magpasakop tayo ngayon sa nadidinig natin na paniwalaan na po natin ito. Nandito na lang ang pag-asa nating lahat. Amen po ba? Amen. Ito ang buong katungkulan ng mga iglesia, totoong iglesia. Kaya ako nasabing totoong iglesia, maraming lumitaw na fake na iglesia. Yung tunay na iglesia, nagpapatotoo sa ginawa ng tagapagligtas. Tayo ang nilalang niyang kawangis niya. Ayon sa kanyang pag-iisip. Kaya nga tayo nagpapasakop na may takot at respeto at paggalang Sa pag-iisip ng tagapagligtas natin napaka-danger nitong last days Amen po ba? Amen. Nakita niyo tunay na Pentecostal. Yung pilar ng bundok ng Zion, yung mga banal na apostol. Hanggang kamatayan, nagpatotoo sila para kanino yun? Para sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Yung pag-ibig para sa mga nakakarinig Kaya ang inyong lingkod nung magdeklara si Presidente Bongbong Marcos ng war na sa China Sabi ko, Lord, mamagitan ka sa Presidente ng bansang Pilipinas. Konting pagkakamali lang. Malulusaw tayong lahat dito sa mundo. Kaya sabi ko, inisip ko dito sa Pilipinas Sumasampalataya akong iingatan ko ang bansang Pilipinas. Mamamagitan ka sa bansang Pilipinas. Maraming mga tao ang mga ignorant pa pagdating sa biyaya ng pananampalataya. Marami pang mga hindi pa talaga tunay na nakakaunawa. Di ba nakaugnay sa nangyayari sa bansa natin? Nakaugnay sa sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, sa mga nagaganap ngayon, sa mga tao sa buong mundo, sa 7 kontinente, na ang pagsamba ay hindi gaya ng mga isa-inanyuan na mga iniukit na kung saan-saan, kundi ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magmuli. Excellent worship to the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is one true God. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako sa Panginoon Kristo sa isang
mangmangat duka at mahina akong kalagayan dahil inilalayo niya ako sa kapahamakan ng sanlibutan. Di katulad ng mga nangangaral na ipinagpalit sa mga bagay na nakikita. Ang pamumuhay, naghihintay ako ng magaganap na sinabi ng Panginoon Diyos na inisip niya, ipinanumpa niya, pagtitibayin niya, yung panukala sa mga makakarinig na iuukit sa puso, isusulat sa isip, hindi mawawalay sa labi natin yung patotoo na paniniwalaan natin na magbabantay tayo at maghihintay sa muli ng pagparito, na sa pagparito niya, ipapalitan niya yung may kabulukan o wala ng kabulukan. Magiging residente tayo, magiging tagalangit na tayo, magiging immortal tayong lahat. Sinasampalatayanan po natin yung narinig natin na sabi ng Panginoon Diyos, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala. Walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kundi ako ang Diyos. Naanawa natin na magligtas sa atin, na magpakilala sa atin, na maghayag sa atin, nakilala natin na ang Diyos natin na sinasambay Espiritu, buhat sa pasimula ng likhay ng langit at lupa, wala pang anyo. Nasa ibabaw siya ng tubig. Basahin natin yung aklat ng Genesis. Ang Diyos ay Espiritu. Walang hanggang kalawakang pato. Nasa ibabaw siya ng tubig. O ano sabi ng tagapagligtas? Ako ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. O di nakilala ng mga banal na apostol ang tunay na Diyos na ipinangalan nila, na pinaniniwalaan natin ngayon. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ako ay ako nga. Walang ibang Diyos, liban sa akin. Ako ang tunay na Diyos. Ako ay ako nga. Amen po ba? Amen. Kaya nung makilala ng babaeng Samaritana, nagtatakbo yung babaeng Samaritana na dala-dala sa kanyang kalooban at puso at pag-iisip. Ang kagalakan walang hanggan na binalita niya pagdating sa bayan, yung nakita niyang tagapagligtas, ang Kristo. Sabi ng Kristo sa babaeng Samaritana, ako'y ako nga. Ako nga na sa iyo'y nagsasalita. Ako nga ang tunay na Diyos. Nadinig niyo yung sinabi ng Panginoon Kristo? Ako ang pasimula. Ako ang wakas. Ako ang Alpha, ako ang Omega, ako ang nabubuhay ngayon at magpakailan-kailan paman ang makapangyarihang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ni Abednego, ang Diyos ni Meshach, ni Shadrach, ang tunay na Diyos na walang hanggang Espiritu na pinaninindigan natin lahat ngayon. Sabi ni Nabucodonosor, kilalanin ang tunay at buhay at makapangyarihan Diyos ni Abednego, ni Shadrach at Meshach, hanggang sa wakas ng dulo ng lupa. Amen po ba? Amen. Kaya yung kaligtasan, may paninindigan. Kaya para sa mga matatapang at paninindigan sa hula ng mga banal na propeta, ang tagapagmana ay pinaghandanan ng tahanan sa langit. Ngunit doon sa mga duwag, na ayaw humiwalay sa sanlibutan, kundi iniibig ang sanlibutan, pinagayak din tayo ng pagdurusa sa impyerno ng paghuhukom. Amen po ba? Amen. Ito yung damit ng mga iglesia. Yung nadidinig nyo ba yung damit ng tunay na mga excellent church? Yung katwiran ng tanda ng patotoo ng tagapagligtas natin, ang damit ng kabanalan nating lahat. Nilalang tayo ayon sa wangis ng tagapagligtas natin, kaya bunga tayo sa pagkapanganay. Kaya magpasakop tayo at magpakababa tayo at mag-igalang natin at irespeto ang salita ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan na magpapatotoo tayo para maligtas tayo. Ang kaligtasan po mayroong patotoong pinaniniwalaan. Naunawaan po ba natin lahat ng nakakarinig ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion? Mula ng lalangin ng langit at lupa, ang Bundok ng Zion nasa pasimula na po. Amen po ba? Amen. Aling mga relihiyon ang tatayong hindi magsasambulat ngayon, nagaganap na sa bansang Pilipinas ang
katarungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo. Kaya wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Kaya kung madinig man natin ito, magpakababa na tayo, magpasakot tayo, magbigay galang na tayo, magpakababa na tayo, ipabuhay na natin itong saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Andito na lang nakapaloob ang pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa, kaligtasan ng mga anak natin at ng buong pamilya natin at ng mga apo natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung apo ko, mahal ko yung apo ko. Kaya pinalalaki ko sa daan ng katotohanan ng patotoo ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, kung sasabihin natin, mahal natin pamilya natin, ayaw natin akayin sa daan ng katotohanan, kabila pa tayo ng sinungaling. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang nagmamahal sa pamilya, i-deliver dito ang patotoo dahil last days na, mapanganib na ang huling panahon. Natandaan nyo ba nung inimbitahan ni Propeta Moises sa bundok ng Sinai, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Natatandaan nyo ba yung napanood yung Ten Commandments? Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Moises, Moises, bumaba ka at biliran mo ang aking bayan, nagkakagulo sila. At sila ay kayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Inakay ni Propeta Moises yung lahat ng sumasampalataya nung alisin sila sa Ehipto. Hindi ko ba na-separate, nabukod, bumukay lupa, inihagis yung 10 utos. Yung lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, bumuka lupa, kinain yung 23,000. Yung pumunta kay Propeta Moises, hindi po matinag. Shame, kasama sa 144,000 sa bilang. O ngayon, lahat ng nakakarinig na nagpakilala ang Panginoon Diyos ngayon sa pangalan ng Yesu Kristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo. Shame din tayong lahat. Amen po ba tayo? Amen. Amen. Ano ang pangalan ng tinatayuan ng Kordero? Bundok ng Sayon. Nakatayo siya sa 144,000 na mga iglesia. Hindi ba tayo kapupunan kaya nangangaral ng pagkabuhay na maguli? Tayo ang kapupunan ng sambahayan ng Panginoon Diyos na tayo ang sambahayan niya, na ang puno ng sambahayan ay yung ating tagapagligtas. Sang-ayon po kayo ron. Amen. Amen. Bagay, lahat ng nakakarinig, kalayaan niyan. Karapatan natin lahat ito. Amen po ba? Amen. Kung saan tayo magpapakaligaya. Alalahanin natin. Ito yung last days na itinatanyag na kalulatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na nagpapatotoo yung nagtatanyag ng kapurihan at karangalan ng Panginoon Diyos. Naninindigan sa patotoo. Ang kaligtasan po, naninindigan. At isa lang yung testimony ko. Nasulat, nangyari yung testimony ko. Kaya, nagpapatotoo ko sa pagkabuhay ng maguli eh. Ang dami kong napapanood ngayon. Ang dami pa, mga pinag-aralan, may mga posisyon, bandang huli, walang prinsipyo. Nasuhulan lang ng pila, at pinagpalit na yung pananampalataya. Talagang darating yan. Maraming makikita ngayon. Yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na maraming makikita ngayon na maibigay sa salapi. Mga nagkukunwang may pananampalataya, hindi makita sa kanilang mga gawa. Ngayon ba, naririnig natin, nakikita nyo ba sa gawa ko, yung pananampalataya ko, nadidinig nyo ba sa rabi ko, na may relasyon ako sa tagapagligtas, nagpapatotoo ko sa pagkabuhay ng maguli, nadidinig nyo yung ipinapahayag ko, yung dinideliver ko na may gawang paniniwala, meron tayong tunay na kaligtasan, paniniwalaan, buhay ang pananampalataya ko na may gawa. Nadidinig sa 7 kontinente ng mga may pandinig sa buong sanlibutan. At yung patay na walang gawang pananampalataya, ayaw mag-grow. May limitasyon. Naunawaan natin yung buhay na may gawang pananampalataya, naririnig ng mga makakarinig ng paghahayag ng katotohanan na may katiyakan yung makakarinig kung ating sasampalataya ng mainam.
Amen po ba? Amen. Amen. At yung tunay na nangangaral may pinapangaral na hula na nangyari na sinaksihan ng mga banal na apostol na sumusunod sa nangyari yung ipinapangaral kong hula na pinangaral ng mga banal na apostol, yung patotoo na ipinapangaral ko. Amen po ba? Amen. Amen. At yung larawan ng lumalang sa atin, ipinapangaral ko at inihahayag ko yung larawan ng lumalang sa mga iglesia ng bundok ng Sayon na espiritu ang larawan ng dumalang sa atin na kaya pagbalik niya rito, sabi niya, magiging katulad ko kayong lahat. Nagigets po natin. Amen. Paano kung hindi ganun yung nadinig natin paniniwala na ayaw natin umalis doon sa nangangaral? Alam natin kung saan tayo pupunta. Kayo na magsalita kung saan papunta yung mga hindi maipahayag yung lumalang. Yung nangangaral, hindi maipahayag yung lumalang sa kanilang organisasyon. Pero ako, narinig niyo, gawang may pananampalataya ako, yung lumalang sa atin sa pagdating sa biyaya ng pananampalataya, na ipapakilala ko yung larawan ng lumalang sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Na kaya tayo naging bunga sa pagkapanganay, espiritu ang larawan ng panganay na lumalang sa atin. Tayo ang mga new creature, tayo ang kanatlahi sa pagbabagong lahi pagdating sa Matthew chapter 19 verse 28. Saan ang galing yung pagiging nilalang natin, yung pagiging bagong nilalang natin? Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Kaya tayo bagong nilalang. Kaya tayo naging bagong nilalang Nilalang tayo ayon sa larawan ng lumalang sa atin sa kanyang kabutihang mga gawa. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo lumang nilalang. Hindi na tayo old profile. So bago na yung data natin. Bago na yung spiritual software natin. Galing doon sa lumalang natin yung spiritual software natin. May pag-iisip tayo nung lumalang sa atin. Ayon sa larawan ng lumalang sa atin. Amen po ba? Kaya sa pagbabagong lahi, ang kanat lahi tayo ng ating tagapagligtas sa spiritual na pagbabagong lahi. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabi sa Roma chapter 8, verse 29 up to 30, kung mahayag na ako, mahayag din kayong katulad ko. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Amen. Maliwanag po ba doon sa mga new creature? Yung mga born of God. Kaya nga tayo ipinanganak na muli sa Espiritu para maging kalarawan tayo nung panganay na lumalang sa atin na Espiritu kung hindi ganun ang pagkakadeliberasyon, walang iniintay yung mga lumalakad na wala doon sa tunay na lumalang. Ano po? Amen. Maliwanag kung paano natin i-claim yung pagiging new creature natin, yung pagiging born of God natin. Naakan tayo nung, lahi tayo nung lumalang sa atin, nakilala natin yung larawan nung lumikha sa atin bawat isa. Ano sabi? Ako'y nagpakilala sa inyo, ako'y nagligtas sa inyo, ako'y nagpahayag sa inyo, ako ang Diyos, walang ibang Diyos, liban sa akin. Walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kundi ako ang Diyos. Maliwanag po sa atin. Nakilala niyo, lumalang sa atin, kaya tunay na Diyos yung paniniwala natin Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya ano sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Tayo ang bayang pinili na sariling pag-aari na nagtatanyag ng karangalan ng lumalang sa atin, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Copy po, copy. Amen. Tingnan nyo, kung hindi tayo nilalang na taong bago, ayon sa lumalang sa atin, sa spiritual na paniniwala, mahirap itanyag yung larawan nun, lumalang sa atin sa lakad ng mga sinungaling na mga mangangaral sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Di maliwanag na naka-reference tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos, according to the will of God. Ito yung last testament ng mga nilalang ng Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang mga gawain. May pag-iisip ng tagapagligtas. Iisa Espiritu nating lahat. Iisa Ama nating lahat. Iisa nagkaloob sa atin ng katuwiran ng tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Nakatala tayong lahat sa langit. Residente tayo lahat sa langit. Kaya nakikibaka tayo dito sa mga naparito, mga mandarayang mangangaral at namumusok na mangangaral na ginawang kapakinabangan ng pangangaral. Susundan lahat tayo sa ating mga gawa. Nadinig niyo yung
God is my real. Nadidig niyo yung reality ng lakad ko? Yung pananampalataya akong may gawa, nadidinig natin sa 7 kontinente, sa buong mundo, nanggagaling sa archipelago, sa sikatan ng araw, sa bansang Pilipinas. Nagpapatotoo, niluluwalhati ko ang tunay na Diyos na sinasamba nating lahat sa Espiritu at katotohanan sa saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Ang walang hanggang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng bagong langit at bagong lupain na tinatahanan ng kanyang katwiran. Sino ang lupain na nilikha ng Panginoon? Yung mga iglesia na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Dahil lilipas ang dating lupain. Mawawala po yan. Mawawala yung dating langit. Mapaparam ang dating lupain. At mahayag ang ningning ng bagong langit at bagong lupain na tinatahanan ng katwiran na nagpapatotoo yung mga iglesia ng Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. You and me, that is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. You and me, that is the promised land of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Iglesia ng bundok ng Sayon na ang pangkahalatang pagpupulong na nakatala na sa langit. Kaya dito tayo pinapupuntang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ano po sabi sa atin sa Revelation? In Revelation chapter 22 verse 7, dito na po ako magtatapos. Binibigyan tayo ng pag-asa. Mapalad ang mga nakarinig at bumabasa ng aklat ng hula at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ang sabi ng tagapagligtas natin, nagaganapin natin ito. Ako'y madaling paparito. Binibigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayong manatili tayong tapat. Huwag nating ihiwalay itong patotoo na ginawang kababalagan na magiging pamumuhay natin. Amen po ba? Amen. Huwag natin itong sasadyain lilimutin. Ano po? Ito'y kabilin-bilinan sa atin kung gumandaman yung buhay natin Huwag natin itong lilimutin. Amen po ba? Amen. Dahil ipinakita yung inalis sa Ehipto, lahat ng lumimot, hindi nakabilang sa 144. Ngayon, lahat ng gugunita at aalalahanin natin araw at gabi, dito tayo nagkaroon ng relasyon, dito tayo pakikinggan ng Panginoon Jesucristo sa kalangitan, sa lahat ng damo ng panig na silong ng mga langit, dahil may mga relasyon tayo sa pagkabuhay na maguli. Patuloy natin siyang papurihan, dakilain, lulatiin, parangalan at pasalamatan. Bilang tunay na mga itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Kami po'y nagagalak na magpasalamat at patuloy na sinasama namin kayo sa aming mga daing araw at gabi at panalangin na dumating sa atin na maliwanag na gaya ng sikat ng araw. Ang Espiritu ng pagkaunawa na patuloy tayo manindigan sapagkat dito na lang nalalabi ang kaligtasan at pag-asa nating lahat. Napakapanganib ng muli niyang pagparito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung tayo mananatiling tapat, siya rin naman ay nalulugod at nagbibigay ng karangalan sa atin bawat isa. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng kaligtasan natin bawat isa na ayon sa larawan ng lumalang sa atin sa kanyang magawa na ginawa ang pagdiriwang ng iglesia ng bundok ng Sayon. God bless to all people of God, to all Zion and participants of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na ang isang Diyos na tunay na nakilala natin at patuloy na nagpapakahayag sa atin, pakapurihin natin sapagkat siya rin ang nagtayo sa bawat isa sa atin upang saksihan natin ang kanyang mga dakilang gawa at patutuhanan sa lahat ng mga taong tumatahan sa lupa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya sa isang Diyos na tunay, patuloy natin itaas ang ating pagkilala. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid,
You are the King of kings and the Lord of lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise to God, we praise to God, we praise your name, we honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Our Lord. Mga galak tayong patuloy na itaas ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, buong kagalakan namin itinataas sa iyo ang aming pagpasalamat sapagkat sa dakong ito, Panginoon, niloob mo ayon din sa iyong dakila at paral na kapangyarihan na ang bawat isa ngayon ay patuloy na nagpapahayag, nagpapatutuo sa lahat ng mga bagay na ginawa mo buhat pa sa pasimula. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat binuksan mo ang aming mga puso't pag-iisip upang saksihan ang lahat ng mga bagay na ginawa mo at patutuhanan ito sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Buong kaluguran mo, Panginoon, naming mga banal na nagpupuli sa iyong dakilang mga gawa. Kaluguran mo, Panginoon, sa iyong dapat upang nabasok ko ng iyong bayan na patuloy na inaalala ang iyong kagandahan loob. Kaya naman, Panginoon, sa aming gawain patuloy na ipinagpapasalamat namin sapagkat ito rin ang aming kagalakan na patuloy ng papurihan, saksiyan ng iyong mga gawa at patuloy na ibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan upang ang bawat isa ay makalakad na ayon sa iyong kapila at banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, sumasayon lahat ng kapangyarihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, namin tunay ni Diyos at Panginoon ng mga Diyos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsang-ayon at magsipagsabi namin. Amen. Amen.